Dear Kuya Poy, ako po si Rochelle, 22 years old mula dito sa Cavite. Ang totoo po niyan ay isa po akong working student. Matagal ko na sanang gustong lumuwas sa Maynila kaya lamang ay maaga po akong nagkaanak. Kuya Poy, sa edad na 16 anyos ay nabuntis ako ni Joel. Parehas kami ni Joel na minor de edad pa noon. At sa edad nga namin ay mabubuhay kami ng matatag kung ang sentro ng aming relasyon ay pagmamahal. Yan po ang inakala namin. Pero nagkamali ako. Yung tipong basta't maglabing-labing lang kami at mahal namin ang isa't isa ay okay na. Dahil doon kasi dapat naman nagsisimula ang lahat. Ang kaso nga lang po, Kuya Poy, sa edad namin noon hanggang ngayon ay kulang pa talaga kami sa edukasyon maging sa pinansyal na aspeto. Okay lang at nakakaraos kaming mag-anak dahil tanging pagpapadede lang naman ang ibinibigay ko para sa baby namin. Pagdating sa mga vitamins naman ay tinutulungan naman kami ng health center sa amin. May sumusobra pa nga sa kinikita ni Joel noon kaya may naipapamalengke naman kami kahit papaano. Pero ngayon iba na. Sobrang layo na ng diferensya lalo pat grabe na rin ang pagtaas ng mga bilihin. Kinalaunan nga Kuya Poy ay nangarap ako na kahit man lang sa amin ni Joel ay makapagtapos ng pag-aaral para hindi naman maliitin ang anak namin at magkaroon naman siya ng mas magandang buhay kaysa sa aming mga magulang niya. Malayo yan sa dinadanas namin ngayon. Ang totoo po kasi niyan, Kuya Poy, ay naiinggit ako sa mga kaibigan, lalo na nga sa mga kaklase ko na hanggang ngayon ay mga dalaga pa at wala pang anumang responsibilidad gaya ng pasan-pasan ko ngayon. Yung tipo na kahit papaano ay nakakagala at nakakabili ng kahit na anong gustuhin nila. Samantalang ako, kami ng aking asawa, kailangan na naming umuwi ng bahay dahil alam namin na may naghihintay sa amin na anak. At ako, ang mister ko rin ay dapat kong asikasuhin nang dahil sa buhay na pinili ko. Minsan naiisip ko kung nakinig lang sana ako sa nanay ko ay baka hindi ko inabot ang sitwasyong ganito. Ano na kaya ang kinalalagyan ko ngayon? Huwag po ninyo sana akong husgahan. Alam ko nagkamali na ako at ang lahat ng ito ay pinagsisikapan kong ayusin hindi lamang para sa akin, kundi lalong-lalo na para sa aking minamahal na pamilya. Hanggang dito na lamang ang aking kwentong ipadadala sa inyong programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Rochelle. Padayon lang, tuloy lang sa buhay, nandyan na yan eh. Lalo't sabi mo nga sa amin, kailangan mong gawin ito para sa minamahal mong pamilya. Kasama ang iyong asawa, kasama ang iyong anak. Okay, hindi na natin maibabalik pa ang kahapon, pero pwede nga na ituro natin yan doon sa ating anak. Pero sa ngayon, ano na muna yung pwede nating magawa. Napakaganda ng pangarap mo na sana nga isa sa inyo ni Joel ay makapagtapos ng pag-aaral, Ayan, pero syempre uunahin na talaga natin as priority ang mga pangangailangan ng inyong anak ni Joel. Ayan, pero sa ngayon, Rochelle, tama lang na ikaw ay umiyak, okay lang na ikaw ay masaktan, basta ikaw ay sisiguraduhin mo na lalaban pa rin sa buhay at huwag kang susuko. Oo, wala akong sinasabi na tigilan mo ang pagtingin doon sa mga kaibigan mo, sa mga kaklase mo noon na ay buti pa sila, ganyan. Okay lang naman, maging masaya ka para sa kanila. Iba ang swerte nila, iba ang swerte mo. 'Di ba? Ang baunin mo na lamang lagi sa isipan mo ay meron kang responsable rin na asawa. Okay, na si Joel na kinakasama ngayon, hindi ka pinapabayaan, meron kayong supportive na parents, malusog ang inyong anak, bagaman sabi mo nga, napaaga ang inyong pag-aasawa, yan ang ipagpasalamat mo. Huwag yung mga bagay na wala sa'yo.
Oo, wala na yung kalayaan mo na pagiging dalaga noon, magawa ang mga gustong gawin. Hindi na, yakapin mo na ang responsibilidad ng pagiging ina at ng pagiging asawa. Okay, yakapin mo na yan ng buong puso. O you count your blessings, ha? Kesa yung hinahanap mo, yung wala sa'yo. Okay? At kapag makakalimutan mo rin ang lahat na, magiging masaya pa rin naman ang buhay. O lalo na nga, walang may sakit. Lalo na kung loyal naman ang asawa mo, yan ang mga ipagpasalamat mo sa ngayon. Lakasan mo ang loob sa pagpapatuloy sa buhay. Pero sana, ang kwentong ito ay nakarating doon sa mga bata, 16 anyos po sila nang mabuo ito. Sabi nila ni Rochelle at ni Joel, kulang pa talaga kami sa edukasyon, kulang pa kami sa kahandaan, sa pagbuo ng pamilya, kaya nahihirapan kami ngayon. Sa mga bata po nakikinig sa atin ngayon, okay lang naman na ma-in love, walang pipigil sa inyo, pero wag kayong mga gigil na akala nyo, ayan na talaga yun, kaya nyo na mabuhay mag-isa. No! Okay, makinig kayo sa inyong mga magulang dahil nasa huli ang pagsisisi kapag kayo ay nagtengang kawali lang dyan. Dear Kuya Poy,